Usapang invisible naman tayo mga kababayan. Alam naman nating lahat na ang mga spirits ay hindi nakikita ng ating mga mata. Hindi natin sila nakikita pero nararamdaman natin kung minsan ang kanilang mga galaw. Pero hindi nahahawakan, gaya ng hangin. Kaya nga tinawag silang Rawak, Numa, at spiritus ng mga sinaunang tao na ang kahulugan ay hangin. Kung minsan sila ay nagpapakita at nagpapahawak. Kung dati na kayong nanonood sa channel na ito, ay may nababanggit ako dati tungkol sa physical nature ng spirits. Dahil may iba't ibang uri ng spirits. May spirit beings at may spirits na hindi naman beings. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang mga spirit beings. May spirits na beyond the physical. May spirits na metaphysical, may spirits na nasa pagitan ng spiritual at material. At may spirits na physical. Physical beings din sila pero may kapangyarihan sila na hindi natin makita at mahawakan. Yan po ang physical na mga spirits. Ang isang halimbawa niyan ay ang mga Adamic beings na may male at female na may kakayahan na magkaanak at magparami. Ang mga living beings na physical spirits ay nasa paligid lang natin pero hindi natin nakikita. Dahil ang katawan na taglay natin ngayon ay mahina at limitado sa kakayahan. Kaya nga tinatawag ito sa Genesis na Aish o Anash na ang ibig sabihin ay weak o mahina. Ganun pa man, kahit na weak ang nature ng physical body natin ngayon ay may potential ito na hindi nga lang natin nagagamit pa. May luma ng paniniwala nga na 10% pa lang daw ang nagagamit natin sa ating brain capacity. Pero sa 10% pa lang na ito ay itong technological advances na meron tayo sa buong mundo ngayon ang naging resulta. Ano pa kaya kung magagamit natin ang 90% ng potential ng human brain? Hindi pa kaya ng science na patunayan ang paniniwala na ito. Pero makikita ang potential na ito sa mga hayop o animals na halos pareho lang sa ating katawan ang biological existence. Gaya ng cats o mga pusa. Ang pusa ay may pambihirang hearing at eyesight. Ang mga dogs o aso naman ay may pambihirang sense of smell. Naamoy nila kahit nasa malayo. Ang ilang mga snakes o ahas naman ay may infrared vision. Ang mga bats ay gumagamit ng echolocation sa kanilang paghahanap ng makakain. Ang mga sharks ay gumagamit ng electroreception upang mahanap nila ang kanilang pagkain. Ang ibang hayop ay may super strength. Ang mga ants ang sikat dyan. Pero talo sila ng dung beetles na kaya buhatin ang mga bagay na 1,000 beses na mas mabigat sa kanila. Samantalang ang mga ants ay 50 beses lang ng bigat nila ang kaya buhatin. Kung pag-usapan naman ng bilis ay ants naman ang bida. Bilis ng movement o galaw po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi bilis ng pagtakbo o paglangoy o paglipad. Ang cheetah ang pinakamabilis tumakbo sa mga hayop na 4 ang paa. Ang ostrich naman ang pinakamabilis sa 2 paa. Ang black marlin ang pinakamabilis lumangoy na isda. Ang peregrine falcon naman ang pinakamabilis lumipad na ibon sa himpapawid. Pero ang pinag-uusapan natin ay movement at hindi travel. Ang Dracula ant ang super quick sa lahat kung movement ang pag-usapan, parang The Flash o Quicksilver. Ang Alaskan wood frog naman ay may anti-freeze na kakayahan. Hinahayaan nito na tumigas ang katawan na naka-deep freeze sa panahon ng winter. Pinapatigil ang pagtibok ng puso, ang paghinga ng baga, at pati ang brain. Naglalabas ng maraming glucose ang kanilang katawan na nagsisilbing cryoprotectants upang bumaba ang freezing points ng mga cells nito para wag masira ang organs ng ice crystals na dulot ng freezing. Nananatili sila sa hibernation na ganito sa loob ng 8 buwan o hanggang matapos ang winter. Pagkatapos ay mag-defreeze sila at muling mabubuhay. Isa itong clue kung ano ang dapat gawin sa cryogenics. Ang tardigrades naman ang pinaka-survivor sa lahat ng hayop. May kakayahan sila na tinatawag na cryptobiosis, kung saan ay nawawala ang halos lahat ng water nila sa katawan at mistulang wala ng buhay pero nakakasurvive sila ng 30 years na walang tubig at pagkain.
Pagdating naman sa regeneration, ang axolotl ang the best. Kaya nito magpatubo uli ng naputol na mga paa, na buntot, at magpatubo ng heart at brain. Ang chameleon naman ay isang halimbawa ng mga hayop na nagpapalit ng kulay kaya halos di sila makita dahil humahalo sa paligid ang kanilang kulay. May mga hayop naman na invisible dahil transparent o see-through ang kanilang mga katawan. Gaya ng ilang frogs, butterfly, shrimps, jellyfish, at ilang fish. Paano kaya kung pagsamasamahin ito sa ating mga tao? Alam nyo ba na ito ang dahilan kaya karamihan ng mga superheroes sa fantasy fiction ay halaw sa hayop ang kapangyarihan? Gaya ni Spider-Man, ilan pa lang yan sa mga pambihirang katangian ng mga hayop. Posible po ang mga bagay na ito in biological sense batay sa reality at actual na existing sa ating paligid. Imagine na physical at material pa lang itong pinag-uusapan natin. Wala pa sa usapan ng spiritual at supernatural. Ang punto natin ay may mga physical life forms na may kakayahan maging invisible. Pero may life forms din na nakakakita or nakakaramdam ng mga invisible beings. At kung madiscover lang natin paano gamitin ang potentials natin, ay makikita natin kahit ang mga invisible. Ganoon mismo ang sinasabi sa Bible. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang spiritual at supernatural. Sa umpisa ng serye na ito sa playlist na World of Elohim, ay nabanggit ko na noong teenager ako ay may naging kapitbahay ako na library ng isang Christian group kung saan ay naging kaibigan ko ang pastor. Marami akong nabasa na mga libro doon. Mga commentaries, mga encyclopedia. Nabasa ko din doon ang isa sa paborito ko na The Knowledge of the Holy na isinulat ni A.W. Tozer noong year 1961 pa. Pero ang pinakagusto ko doon ay ang Bible Studies na sinulat ni John MacArthur Jr. mula pa sa mga sermons niya noong August 1975, sa mismong month ng uploading ng video na ito, 50 years later. Dito ko nabasa ang Invisible Army. At ito ang topic natin ngayon. Kaya ko nagustuhan ang paliwanag ni John MacArthur ay dahil siya lang noong panahon na yon na hindi pa uso ang internet at wala pang Google, ang nagpaliwanag kung ano ang Diyos, sino siya, at ano ang katulad niya. Dito ako unang napaisip kung ano ba talaga ang tinatawag na Diyos. Dito rin ako unang natuto na magtanong ng mga tama na dapat itanong. Dito ko rin natutunan ang mga langit at paano ang communications mula sa langit papunta sa lupa at paano ito paron at par ito at akyat manaog sa langit. Ngayon ay matagal ko nang nakita na hindi perpekto ang mensahe na idinaan kay John MacArthur, at hindi ko ito inirekomenda ngayon, pero sa isang bag ito na gaya ko noon, ito ay isang napakagandang umpisa. Mag-umpisa tayo sa Hebrew word na Zebaoth. Siya ay madalas na tawagin sa kaakibat na titulong Zebaoth. Unang mababasa yan dito sa 1 Samuel 1, verse 3. Ang Zebaoth ay madalas isalin bilang hosts gaya ng mga natalakay natin sa mga nakaraan. Pero isinasalin din ito bilang armies, at itong 1 Samuel 17:45, ang pagkakataon na yon. Makikita din sa kasulatan kung paanong ang Zebaoth ay ginamit hindi lang sa mga heavenly hosts or armies, kundi maging sa mga tao din. Mas malapit yan sa salitang Tagalog na pulutong. Subalit mayroon talagang makalangit na pulutong na hindi natin nakikita. Noong panahon ni Prophet Elisha ay nanganganib na lusubin ng mga Syrians ang Israel at natatakot ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng mga kaaway. Ang sagot ni Elisha sa lingkod ay huwag matakot dahil mas marami ang kasama nila kaysa sa mga kaaway. Pagkatapos ay nanalangin si Elisha na buksan ang mga mata ng lingkod upang makita niya. Tumambad ang napakaraming mga kabayo at karwahe na nagniningas sa paligid ng kabundukan. Kaya natalo nila ang kalaban at hindi pa sila gumamit ng lakas o pumatay. Isa itong pagpapakita ng sandatahang lakas na mayroon siya na hindi natin nakikita. Noong panahon naman ni King Hezekiah ay nagbabantang lumusab sa Israel ang Assyria sa pamumuno ni King Sennacherib. Sa pangamba na ito ay nagpadala ng mga katiwala si King Hezekiah kay Prophet Yeshayahu, o Isaiah. Sabi ni Nabi Yeshayahu, sabihin ninyo sa inyong hari na sabi niya ay huwag matakot sa mga naririnig ninyong balita at sa mga panlalait sa kanya ng hari ng Assyria.
Magpapadala siya ng masamang balita sa hari ng Assyria at ito ay babalik sa kanyang lupain, at doon na ito mamamatay. At nangyari nga na isang gabi ay nagpadala siya ng isang malak, o messenger, at pumatay ng mga Assyrians. Yang isinali na 145,000, ay katumbas ng 185,000 Assyrians. Laban sa isa lang na malak ni Yahweh. Kaya umatras si Sennacherib at bumalik sa Nineveh. Isa pa lang yan sa mga malakim niya. Gaano pa kaya kung marami na? Gaano kaya karami ang mga malakim? Bago namatay si Moshe ay sinabi niya na siya Elohim ay may kasamang 10,000 Kodesh, o set apart ones, mula sa Mount Sinai at Paran. Ito ay nang magpakita pa lang siya kay Moshe noong panahon ng Exodus. Ayon naman kay King David, sa pagkakasali ng KJV ay ang karwahe ng Elohim ay 20,000 at libo-libong mga anghel. Ang pagkakasalin sa ibang translations ay twice 10,000. Ang riboteum ay mula sa root word na ribo na ang ibig sabihin ay 10,000. Pero dahil ito ay plural form kaya ay ginawang at least 20,000 ng mga translators. Kung tutuusin ay higit pa dyan dahil ang ibig sabihin ng ribo ay 1,000 at walang specific number na ibinigay. Ang elef naman ay 1,000. Ang Shina na isinalin bilang angels ay ang kahulugan talaga ay doble-doble. Kung ang pagkakasali na ito ang pagbabatayan ay ganito ang magiging computation natin. 20,000 at paulit-ulit na 1,000 ay halos hindi na ito mabilang. Pero isang bahagi pa lang yan. Hindi pa yan ang kabuuhan. Si Prophet Daniel ay nagbigay din ng clue. Ang isinalin ng KJV na thousands ay elef-elefim elephant sa Hebrew. Elef, thousand, elefim, thousands, elephant, thousands. 1,000 times 2,000, sabihin na lang natin 2,000 lang ang thousands, equals 2 million na. Lalo na kung times 2,000 pa ulit. Ito ay 4 billion. Ganyan karami ang ministers niya. Ang isinalin naman na 10,000 times 10,000 ay ribo and ribban. Ito dapat ay 10,000 10,000 10,000. 10,000 10,000 equals 100 million na. Kung times 10,000 pa ulit ay magiging 1 trillion na. Ito ay ang mga nakatayo na nasa malapit sa trono pa lang niya. Ang 10,000 times 10,000 ay isang ekspresyon na nagpapahiwatig na hindi ito mabilang. Si Apostle Yochanan ay nagpahiwatig din sa kanyang pangitain sa Apokalipsis. Kung ipagpapalagay natin na 20,000 ang thousands, ito ay 20,000 times 20,000 equals 400 million. Pero dahil hindi nga sinabi kung ilang libo ang thousands of thousands ay malinaw na ang kahulugan nito ay countless o innumerable, hindi kaya bilangin. Kung ganyan ang hari na ating nasasandalan ay sino nga naman ang makakalaban pa sa atin? Ito din naman ang pinanghahawakan at ibig sabihin ni Apostle Shaul. Ang mga invisible spiritual beings, na tinatawag nila na angels kahit na hindi naman lahat angels, ay 273 times ang references sa Bible, napakarami kaya imposible na hindi mapansin. Pero sa panahong ngayon ay tila wala nang pumapansin dito. Ayon sa ating mga napag-aralan at naipaliwanag sa channel na ito ay alam na natin na ang angels ay hindi yung mga may pakpak na heavenly beings. Ang mga may pakpak sa Bible ay ang tinatawag na cherubim at seraphim. Ang mga larawan na gamit dito sa video na ito ay for illustration and entertainment purpose lang para hindi boring ang inyong panunood at para mas lalo ninyo maunawaan. Ang tinatawag na angels sa Bible ay ang mga malakim o messengers. Sila ang mga tagapaghatid ng balita, mensahe, at tagapagtupad ng misyon. Pero wala naman masama kung ang mga malakim ay may mga pakpak ang iba. Sinisiguro lang ng channel na ito na tama ang paliwanag natin sa Biblia at nasa Biblia ang ipinapaliwanag natin.
Higit sa lahat ay tama ang tawag natin sa kanila. Malachim man, cherubim o seraphim, sila ay bahagi ng invisible hosts of heavens. Ang dahilan kaya wala nang pumapansin dito sa ngayon ay marami. Una, noong binubuo pa lang ang theology ay maraming kahangalan na pagtatalo tungkol sa mga anghel o heavenly beings. Ilang hangal na pag-iisip at pagtatalo ay kung ilang angels ang makakatayo sa dulo ng talim ng karayom. Kung ang mga angels daw ba ay makakaya na nasa dalawang lugar at the same time, kung gaano kabilis ang mga angels. Kung ang guardian angel mo ba ang siya pa rin mula nang ipanganak ka o nagpapalit. At maraming pagsasayang ng panahon at kaisipan sa mga kahangalan na debate. Dahil dito ay lumayo sa bagay na ito ang mga matitino na Bible scholars. Ang pangalawang dahilan ay pagsamba sa mga anghel na ginawa ng early Christianity sa pangunguna ng Roman Catholic Church. Ganoon din sa mga Hellenistic Jews. Kaya nga si Apostle Shaul ay nagbabala tungkol sa worship of angels. Ito ang dahilan kaya ang mga Protestant Christians ay lumayo sa paksa tungkol sa mga angels. Ang pangatlong dahilan ay paniniwala ng mga pagano sa spirit beings kagaya ng mga angels. Dahil meron din ang ibang paniniwala o religion kaya umiwas na dito ang Christianity at itinuon na lamang ang atensyon sa kanilang Kristo. Ang pang-apat na dahilan ay ang modern science. At ang panglima na dahilan ay sa modern Christianity, kapag tinalakay mo ang tungkol sa mga angels ay iisipin nila na kulto ka o nagtatayo ka ng isang kulto. Kaya yan ang mga dahilan kung bakit hindi na pinapansin ang mga angels sa panahon ngayon. Ganun pa man, sa kabila ng lahat na yan, ay hindi may kakaila na totoo ang mga angels at iba pang spiritual beings. Nasa paligid lang natin sila. Pero hindi natin nakikita, maliban na lang kung nais nila magparamdam o magpakita. Sila ang nagbabantay sa atin at nag-iingat. Sa bahay, sa biyahe, sa trabaho, sa kahit saan, kahit sa mga kalokohan mo. Dahil naglilista sila ng mga kalokohan mo para magbigay ng report sa kalangitan. Gaya ng naikwento ko sa umpisa ng serye na ito, ay na-encounter ko ang dark side ng mga spirits. Ilang beses na rin ako naka-encounter ng bright side sa pamamagitan ng mga angels in human form. Sila ang mga invisible beings. At hindi lang sila puro angels. Ang mga angels ay mga messengers. Pero meron ding ministers, guardians, councils, rulers, armies, at marami pang iba. Tandaan na ang Messiah ay darating bilang King of Kings kasama ang kanyang multitude of invisible armies. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.